Magandang gabi po sa ating lahat. Aking babasahin ngayon ay makikita sa kadalawang mga hari, Kapitulo 6, versikulo 1 hanggang 6. Ito po ang nakasulat. Isang araw pumunta ang grupo ng mga propeta kay Eliseo at sinabi, "Nakikita po ninyo na maliit ang pinagtitipunan natin. Kaya pumunta po tayo sa ilog ng Jordan kung saan maraming punong kahoy at doon tayo gumawa ng lugar na pagtitipunan natin." Sinabi ni Eliseo, "Sige, lumakad na kayo." Pero sinabi ng isa sa kanila, "Kung maaari po, Guro, sumama na lang kayo sa amin." Sumunod siya, "O sige, sasama ko kayo." Sumama siya sa kanila. Pumunta nga sila sa ilog ng Jordan at pumutol ng mga punong kahoy. Habang ang isa sa kanila ay pumutol ng punong kahoy, nahulog ang ulo ng palakol niya sa tubig. Kaya sumigaw siya, "Guro, hiniram ko lang po iyon." Tinanong ni Eliseo, "Saang banda nahulog?" Itinuro niya kung saang banda ito nahulog. Pumutol si Eliseo ng sanga at inihagis sa tubig at lumutang ang ulo ng palakol. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po ang aking babasahin mula sa ikalawang mga hari, chapter 6, verses 6 to 10. Itinanong ni Eliseo saan banda nahulog. Nang ituro sa kanya kung saan nahulog, pumutol siya ng isang sanga ng kahoy, inihagis niya iyo sa tubig at lumutang ang talim ng palakol. Sinabi ni Eliseo, "Kunin mo na." Inabot naman iyon ng lalaki. Minsan, binalak ng hari ng Syria na digmain ang Israel. Tinipon rin niya ang kanyang mga tauhan at sinabi sa kanila ang kanyang napiling lugar na pagkakampuhan. Ngunit ipinasabi ito ni Eliseo sa hari ng Israel, binalaan niya ito, "Huwag na huwag kayong pupunta sa naturang lugar sapagkat nag-aabang doon ang mga taga-Syria." At pinabantayan nga ng hari ng Israel ang mga lugar na sinabi ni Eliseo. Maraming beses na sinabi sa kanya ni Eliseo tungkol sa balak ng pagsalakay ng mga taga-Syria. At lahat ng lugar na sasabihin sa kanya nalalagyan ng mga bantay. Yun lang po. Amen. Isang pagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pangbabasahin ngayon ay mula sa libro ng ikalawang hari, chapter 6, verses 11 to 15. Dahil dito, nagalit ang hari ng Aram. Ipinatawag niya ang mga opisyal niya at sinabi, "Sino sa inyo ang makampi sa hari ng Israel?" Nagsalita ang isa sa opisyal niya, "Wala po talaga kahit isang man sa amin, mahal na hari." Ang propeta sa Israel na si Eliseo ang nagpapahayag sa hari ng Israel ng lahat ng sinasabi ninyo, kahit pa ang sinasabi nyo sa loob ng inyong kwarto. Sinabi ng hari, "Lumakad ka at hanapin nyo para makapagpadala ako ng mga tauhan upang hulihin siya." Nang sinabi sa hari na si Eliseo ay naroon sa Dotan, nagpadala siya roon ng maraming sundalo na nakasakay sa mga kabayo at karwahe. Gabi na nang nakarating sila sa Dotan at pinaligiran nila ito. Kinabukasan, gumising ng maagang katulong ni Eliseo. Nakita niya ang mga sundalo na nakasakay sa mga kabayo at karwahe na nakapaligid sa lungsod. Sinabi niya kay Eliseo, "Ano po ang gagawin natin, amo?" Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa book of 2 Kings chapter 6 verse 16 to 19. Sumagot si Eliseo, "Huwag kang matakot. Mas marami tayong kasama kaysa sa kanila." Nanalangin si Eliseo, "Panginoon, buksan po ninyo ang mga mata ng katulong ko para makakita siya." Binuksan ng Panginoon ang mga mata ng katulong, at nakita niya na puno ng mga kabayo at karwaheng apoy ang kaburulan sa paligid ni Eliseo. Habang papunta ang mga kaaway kay Eliseo, nanalangin siya, "Panginoon, bulagin po ninyo ang mga taong ito." Kaya binulag sila ng Panginoon ayon sa hiling ni Eliseo. Sinabi ni Eliseo sa mga kaaway, "Hindi ito ang tamang daan at hindi ito ang lungsod ng Dotan. Sumunod kayo sa akin. Dadalhin ko kayo sa taong hinahanap ninyo."
Kaya dinala sila ni Eliseo sa Samaria. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makita sa 2 King chapter 6 verse 20 to 23. Pagpasok nila sa Samaria, nanalangin si Eliseo, Panginoon, buksan po ninyo ang mga mata nila para makakita sila. Binuksan nga ng Panginoon ang mga mata ng mga sundalo ng Aram at nakita nila na nasa loob na sila ng Samaria. Pagkakita ng hari ng Israel sa kanila, tinanong niya si Eliseo, papatayin ko po ba sila, ama? Sumagot si Eliseo, huwag mo silang patayin. Pinapatay ba natin ang mga bihag sa labanan? Bigyan mo sila ng makakain at maiinom at pabalikin mo sila sa kanilang hari. Kaya naghanda ang hari ng isang malaking salo-salo para sa kanila at pagkatapos pinauwi sila sa kanilang hari. At mula noon hindi na muling lumusog ang mga Arameo sa lupain ng Israel. Yun lang po, purihin ng Diyos. God bless. Hello po, good morning. Ang aking Bible verse for today is from 2 Kings chapter 6 verses 24 to 28. Ang pagkubkob sa Samaria. Hindi nagtagal, tinipon ni Ben-Hadad, hari ng Syria, ang kanyang buong hukbo at kinubkob ang Samaria. Dahil dito'y nagkaroon ng tagutom sa Samaria. Ang isang ulo ng asno ay nagkahalaga ng 80 pirasong pilak at 5 pirasong pilak naman ang kalahating litro ng dumi ng kalapati. Minsan nang naglalakad ang hari ng Israel sa ibabaw ng pader ng lungsod, tinawag siya ng isang babae, Mahal na hari, tulungan po ninyo ako. Sinabi niya, kung hindi ka tutulungan ni Yahweh, paano nga kita matutulungan? Wala naman akong trigo o katas ng ubas. Ano ba ang problema mo? Tanong sa kanya ng hari. Sumagot ang babae, napag-usapan po namin ng babaeng ito na iluto namin ang aking anak para may makain kami ngayon. Bukas ang anak naman niya ang kakainin namin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. No, dito grabe yung pagkagutom o famine na sinasabi. Tagutom dito sa Samaria na dumating sa point na pati yung ulo ng asno ay kinakain na din. Sabi, even though donkeys were unclean animals, yung 'di ba hindi daw yun malinis. Isipin niyo po yung ulo lang nun ay binibili nila ng ganung kamahal. Pati yung kalahating litro ng dumi ng kalapati, binibili na rin nila para may makain lang. Ganon kahirap yung time na yon. Sobrang desperado na ng mga tao na yung may mailagay lang sa tiyan. Kaya pati dito, yung sa may verse 26 na sinabi ng babae, na mahal na hari, tulungan po ninyo kami. Grabe yung napagkasunduan nila nung yung dalawang babae sila, napagkasunduan nila, nakakainin nila yung anak nila para may makain lang. So ano na to, cannibalism na to. Nagsusumbong siya sa hari kasi sinabi niya na yung anak ko, ibinigay ko, tapos niluto nila para may makain sila ngayon. Tapos bukas, yung anak naman daw nung kasama niya, yung kakainin nila. Pero, nung dapat, yung anak na nung kasama niya, yung lulutuin nila para may makain sila, itinago daw yun ng babae. Hindi tumupad sa usapan nila, Dito sa point na to, makikita na natin na gumagawa na ng paraan, sariling paraan, sa sariling kakayanan, yung mga tao para makasurvive sila. Sinabi dito yung king ng Israel, diba, na kung hindi ka tutulungan ni Yahweh, paano nga kita matutulungan? Naisip ko dito sa sagot ng king na to, na yung, ako rin wala na ganon. Ako din, helpless. Paano pa kita matutulungan?
Ganon, na pareho tayong wala. Huwag ka sa akin mag-ask ng help, kundi mag-ask ka ng help sa God. Na ang God, may kakayanang tulungan siya. Yung king, wala siyang kakayanan kasi kahit siya ay wala na rin. Yan, yun lamang po. Medyo bitin po yung Bible verse. Pero sa mga susunod na Bible verse po natin, maintindihan po natin ito lahat. Yun lamang po. To God be the glory. Muli po isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Tayo po ay nasa 2 Kings, chapter 6. At ang ating pong babasahin ay mula po sa 29 hanggang 33. So sabi dito, kaya naman po niluto namin ang aking anak at kinahain. Nang hingin ko na po ang kanyang anak para iluto, itinago po niya at ayaw niyang ibigay. Nang marinig ito, pinunit ng hari ang kanyang damit. Nakita ng mga taong malapit sa pader na nakasuot pala siya ng damit sak na nakapailalim sa kanyang kasuotan bilang tanda ng matinding kalungkutan. Sinabi niya, patayin sana ako ng Diyos kapag ngayong maghapoy, hindi ko napapugutan ng ulo si Eliseo na anak ni Sapat. Kaya inutusan niya ang kanyang mga lingkod na kunin si Eliseo. Samantala si Eliseo naman ay sa kanyang bahay at kausap ng pinuno ng Israel. Papunta naman doon ang lalaking inutusan ng hari. Hindi pa ito nakakarating doon ay sinabi na ni Eliseo sa matatandang pinuno, tingnan ninyo na papupugutan pa ako ng mga matay taong iyon. Pagdating niya rito, isara ninyong pinto at bayaan siya sa labas. Kasunod na rin niya ang hari. Hindi pa halos natatapos na sinasabi ni Eliseo ay dumating ang hari. Sinabi nito, ang paghihirap nating ito ay padala ni Yahweh. Bakit ko pa hihitayin ang gagawin ni Yahweh bago ako kumilos? Ano po ba yung ating matututunan sa ating pong binasa? So, sa ating pong binasa ay talagang nandun na po yung panahon na matindi na talaga yung tagutom doon sa Samaria dahil po doon sa pagkupkob ng mga taga-Syria. So, sa isang po niyan, may isang babae nga lumapit sa hari at ikwinento niya po yung kasunduan nila ng isa pang babae na kainin ang kanilang mga anak upang mabuhay. So kumain sila ng anak ng isa, ngunit nung sa part na nung isang ina yung na sa kanya na yung anak naman yung iyahain ay itinago po niya ito. So ibig sabihin po nadurog yung puso ng hari at sinisi niya si Propeta Eliseo sa pag-aakalang walang tulong mula sa Diyos. So dito po ako makikita natin na yung kasalanan at kawalan ng pananampalataya ay may mabigat na bunga. Mapapansin po natin yung tagutom. Ito po ay resulta ng paulit-ulit ng pagtalikod ng Israel sa Diyos na kapag lumalayo tayo sa Kanya, nagdudulot po ito ng pagdurusa. Hindi dahil sa nais niya tayong pahirapan, kundi bunga ng ating sariling mga desisyon. Dito makikita din po natin sa gitna ng matinding pagsubok, lumalabas po yung tunay na kalagayan ng puso ng tao. Ang babae ay umabot po doon sa punto ng pagkain ng sariling anak. So pinapakita po nito na kung paano ang desperasyon or depression ay maaaring magtulak sa tao sa mga bagay na labag sa moralidad. So dito po natin makikita na talagang grabe yung nararanasan ng mga Israelita nung panahon na yun. At dito makikita natin yung kapag nawala yung pananampalataya, madali din po maghanap ng masisisi. Katulad nung hari, talagang sinisisi niya kaagad ay si Eliseo at ang Diyos. So, marami pong aral na tayo po makikita dito sa bagay nito. At napakaganda rin po talaga nitong 2 Kings chapter 6. At dapat makita natin dito yung sa gitna ng kawalan dapat hindi po mawala yung pag-asa. Sapagkat sa gitna ng kadiliwan, ang liwanag ng Diyos ay hindi po ito nawawala. So, purihin po muli ang Panginoon sa bawat pagkakataon na ibinibigay sa atin na tayo makapagpatuloy sa ating devotion na ginagawa. God bless everyone.